Hello po sa ating lahat. Muli, nandito tayo para makapagbigay ng komentaryo o idea sa mga trending na issue sa kasalukuyan. Ang lagi nga natin sinasabi bilang mga Pilipino, dapat kung ano man, kung mayroon tayong mga idea, kung mayroon tayong recommendation kung paano mapaunlad ang ating lipunan, kung paano ma-improve ang performance ng ating gobyerno para maging maunlad ang Pilipinas, i-share natin. Okay? Yan ay, uh, for me, obligasyon ng isang mamamayan, lalong-lalo na sa mga democratic countries just like the Philippines. Okay. So, simpleng obligasyon para sa akin yan, para sa ating mga Pilipino. Kung balikan natin ang history, halimbawa noong panahon ng Kastila, mas grabe yung isinasakripisyo ng ating mga ninuno. Okay, sumasama sila sa revolution. Pagkatapos pag sila ay mahuhuli, then grabe ang kaparusahan. Ngunit sa ngayon, simple lang, just share natin yung ating idea, ating pananaw. Inaasahan ko naman na yung mga hindi conformist sa atin, dapat irespeto ang pananaw ng iba. Dahil hindi naman natin sinasabi na tayo ay tama at tayo ay nagbibigay lang ng mga pananaw, ng idea, then it's up sa ating mga, halimbawa, yung mga manunod nito kung sila ay maniniwala o hindi. Ngayon, kung mas maganda yung idea nila, so walang problema sa atin. Ano? Okay, going back to the topic natin sa ngayon. Ang laging nababanggit na parang question ay itong Smartmatics. Okay, kasi maraming mga nagagalit dito dahil sinasabi nila na ito ang naging daan para magkaroon ng dayaan during election. Okay? Sa bagay nga, talagang mahirap natin ma-decide talaga kung ito ay naging daan ng dayaan o hindi. Talagang mahirap talagang malaman ang katotohanan ukol dyan, ano? Pero may mga reason. But then, siyempre, hindi naman tayo expert with regards sa kan. Although, napapansin talaga natin dahil ako ay tinutukan ko rin yung mga pangyayari uh, before, during, at saka after the election. Tinututukan natin yon. Siyempre bilang Pilipino, excited din tayo kung ano ang magiging result ng election na yan. Ang tinutukoy natin ay yan yung presidential election. At any rate, itong automated election na tinatawag ay ginawa yan dahil previously ang eleksyon natin ay manual. Okay? So, yan, dito sa barangay, binibilang ng mga teachers yun, yung na-hired ng COMELEC, yung boto, pagkatapos ipinapadala sa municipal level, then from municipal level, pinapadala sa provincial level. Then from provincial level, pinapadala yan sa national level. Okay?
Ngayon, with that process, talagang matagal yung naging proseso. Okay? Ngunit dahil diyan, so may-propose nila itong automated. So in other words, we are going to use machine. So with that, medyo bumilis yung pagbilang doon sa boto. But then, last presidential election, ang ang nakikita natin, actually, wala naman tayong pinapanigan na kung ano, okay? Tinitingnan natin yung talagang dapat na paniwalaan o dapat gawin ng government, dapat gawin ng itong mga private organizations na tumutulong para maging maayos ang election natin, ano? Okay, ang nakikita natin, naging super bilis naman. Okay, naging super bilis ah yung result, yung pag-release ng result. Ngayon, sinasabi ng itong mga IT expert na parang impossible yon, ano? Okay, ano, may mga nagsasabi na impossible and so on. Although, sinasabi ng mga kumilik na ganito ganon, may paliwanag din. But sa totoo lang, for me, sa sariling pananaw ko, parang yun nga, there is something wrong with that, ano? Okay. Ngayon, para ma-avoid yung mangyari uli na ganon next time, the best thing is simple. Why not i-discard na natin ang Smartmatics? Kasi yun ang naging ugat ng mga complaint, yung negative comment, yung mga petition and so on. So yan, naging ugat yan. So alisin na. Okay? Pagkatapos palitan ng bago, alam ko naman siguro mayroon pang mga ganyan din na parang sa tingin ko, yan ay mga multinational company. Sa palagay ko, may mga ganyan din, ano? So, kwan, i-discard natin yan, din pipili tayo, kukuha tayo ng another one para mawala yung ugat ng ganitong mga complaint. Kasi imagine ang tawag na ay smart magic, so ang ibig sabihin kung ano ang gusto ng Smartmatics na manalo, o kung sino ang gusto nilang manalo, so yun ang mananalo. Okay? So, very simple yan. Ngayon, siyempre, maraming mga grupo naman, maraming mga officials ang gusto nilang i-retain ito. Okay? Kasi, ngayon, the question is, bakit gusto nilang i-retain ito? Parang may mali. Baka gusto nilang i-retain ito para sila. Dahil sila yung parang pabor sa kanila. So, ganun ang nakikita natin. Ngayon, to make it fair, to make it honest, dapat talagang i-discard yan kahit na may mga total para maging patas kung sakali. Kasi ganyan lang. Ngayon, halimbawa, mayroon ng bago, pagkatapos nagpakita naman ng may kinikilingan na naman. So, kukuha na naman tayo ng bago until such time na makakuha tayo ng mga perfect na yan, parang election server
pag mayroon tayong eleksyon dito sa Pilipinas. Okay, so ganon lang naman. Ang idea natin ay nakikita natin ay for the good of the country, for the good of the Filipino people. Wala tayong kinikilingan. Okay? Kaya sana tignan ng government yan, ano, yung position natin na yan. Okay? So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.